po and mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood sa Ang Sulok Mga Kayo ng Mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa Ang Sulok ng Mundo man kayo naroroon. Ito na naman po si Kapitana ni Heights ang magbibigay na naman po ng another reaction video dito po sa mga napapanood nating mga content, no? So, ayun guys, no? Sa ngayon, mainit na naman na pinag-uusapan itong si Langga Rachel, no? So, kung natatandaan niyo noong nakaraang araw nag-live ako at pinag-usapan natin tungkol nga kay Vincent Calyada dahil nga doon sa pag-post niya ng picture ni Reyna na sabi niya is abangan at iko-content na si Reyna at meron nga po daw consent ng founder ng Kalingap at ni Kalingap Rab, no? So, ang punto ko naman doon, okay lang, no? Kung yun ang makakatulong sa channel ni Vincent Calyada para makatulong sa ibang beneficiary, di ba? But sabi ko nga, narinig ko din na daw kasama daw si Rachel. So, sabi ko, kung may consent naman nilang Rachel at pumayag naman siya, wala namang problema despite doon sa mga dati nilang issue, no? Kasi depende naman kay Langga Rachel yun kasi siya pa din naman yung makapag-decide para sa sarili niya, no? So, opinion ko yun, no? Pero kahapon, mula kahapon, dahil nga kumalat yung issue na sa interview ni Vincent Calyada doon sa Caraba na yun nga, iko-content daw niya si Langga Rachel at si Reyna. Sa kay Reyna, okay lang yun kasi pumayag yung nanay ni Reyna at ang Reyna's community, willing sila mag-support sa channel ni Vincent Calyada. Pero kay Vincent Calyada lang, no? It doesn't mean na bumalik si Reyna sa Kalingap, no? Pero based doon sa mga feedback na napapanood ko sa mga content ng ibang mga vlogger, merong isang vlogger doon, no, si Sasa 26, no, doon ko narinig na sabi nila kaya lang daw pumayag na i-vlog kasi daw may plano na bumalik sa Kalingap. So sabi ko, wow, teka muna, di ba? Parang ni-reverse psychology ata yung mga supporters, di ba? Lalong-lalo na dito guys kay Langga Rachel, no? Para sa akin, it's a big no kung ganyan po yung mindset nila dyan sa Kalingap na pumayag si Langga Rachel na i-vlog dahil may planong bumalik sa Kalingap. Unang-una, bakit ngayon pa nila nilabas yung issue na yan kung saan meron pong pinagdadaanan silang ka Rachel? Diba? Lalo na ngayon guys, nako-content na naman siya, natatamnil na naman siya, na dapat muna, diba? Respeto, no? Dahil merong pinagdadaanan yung pamilya ni Langga Rachel at si Langga Rachel mismo. Diba? Napaka-insensitive naman po ng mga tao na kung kailan merong pinagdadaanan si Langga Rachel, ay saka pa po ngayon pinag-uusapan, tinathumbnail yung mukha niya, diba? Bakit hindi noon pa? Kasi sabi nga ni Vincent Calyada, noon pa daw siya inuutusan ni Kuya Bal at ni Kalingap Rab na i-content si Rachel at saka si Reyna, no? Kay Reyna sabi ko walang problema kasi napag-usapan nila yan. Pero dito kay Langga Rachel, napaka-inappropriate po na kung kailan may pinagdadaanan yung bata, sa kanila ngayon pinaiingay yung pangalan na lumalabas pa na kaya daw pumayag kasi may planong bumalik sa Kalingap. Unang-una, bakit siya babalik sa Kalingap? Napakaganda na po ng takbo ng community ng Rochelle. Napakatibay na po ng pundasyon ng Rochelle community. No, hindi po sila kinukulang sa suporta at pagmamahal ng mga supporters nila at naandyan po yung mga sponsors nila na talagang galing sa puso yung pagtulong na walang kapalit, no? Na hindi nila kailangan pakiligin yung mga sponsors nila para lang suportahan sila, di ba? So doon ako na nakapag-isip ng negatibo na teka, no? Bakit sasabihin na may planong bumalik sa Kalingap? Di ba? Ano ba ang hindi maibigay ng Rochelle community na ibigay ng Kalingap?
No? Or ano ba ang maibigay ng Kalingap kay Langga Rachel na hindi maibigay ng Rochelle community? At saka kung tutuusin, hindi na kailangan i-vlog si Langga Rachel para lang matulungan kasi sapat na yung kinikita ni Langga Rachel sa pagbablog na galing sa sarili niyang pinaghirapan at meron pa rin naman pong mga sponsors na talagang nagmamahal kay Langga Rachel hanggang ngayon, no? So nagtataka lang ako, ano coincidence? No, parang hindi no, parang sinadya, no, na paingayin at i-involve ang pangalan ni Langga Rachel ngayon kung saan marami po silang issue at kaguluhan dyan sa loob ng Kalingap. Parang napapaisip tuloy ako, planado ba ito? Napag-usapan ba ito? Na gawing paingayin or i-content si Langga Rachel para isigway ang issue na kung saan marami ang mga sponsors na sigaalisan dyan sa community nila para mapagtakpan yung kahihiyan. Nakakahiya yon, no? Nakakahiya na malaman ng mga tao na ang isang community, no, ang charity community na kagaya ng Kalingap ay nilalayasan ng mga sponsors as mas nakakahiya na malaman ng mga tao ang dahilan ng pag-alis ng mga sponsors dyan ay yung mga reactors, yung mga ibang reactors dyan. Diba? At saka mas nakakahiya malaman ng mga tao na pagkatapos tumulong ng mga sponsors, lumalabas na parang sila pa yung may kasalanan at sila pa yung may utang na loob dyan sa community ng Kalingap. No? So, magtataka kayo guys kasi based doon sa statement ni Vincent Calyada sa Caraba, matagal na daw na inuutusan ni Kalingap Rab at ni Kuya Bal na i-vlog si Rachel at si Reyna. Pero bakit kung kailan, no, gulo-gulo sila dyan sa Kalingap at kung kailan, no, na may pinagdadaanan yung tao, parang hindi man na sila nag-isip na okay, palipasin muna natin yung problema na kinakaharap ni Langga Rachel ngayon at ng pamilya Morales, saka na natin pag-usapan or saka na natin i-content si Langga Rachel. No, dyan palang makikita na parang wala kayong pakikiramay, no, parang wala kayong respeto at napaka-insensitive ninyo pagdating po sa nararamdaman ni Langga Rachel. Na kung napanood nyo yung live ni Daddy Donut, sabi niya wala pong Rachel community, wala pong Langga Rachel na babalik sa Kalingap. Diba? Kumbaga, hindi ko alam kung talagang nag-usap na ba si Kalingap Vincent at saka si Langga Rachel at nag-confirm ba si Langga Rachel na babalik siya sa Kalingap para i-announce ni Vincent Calyada na ibablog na si Langga Rachel. Diba? Kung hindi pa sila nakapag-usap at wala pang confirmation na binigay si Langga Rachel, papaano niya nasabi doon sa Caraba na ibablog niya si Langga Rachel? At doon sa ibang mga title at mga thumbnail ng mga ibang reactor dyan is talagang curiosity ang dating sa mga viewers. Kaabang-abang ang pagbabalik ni Langga Rachel sa Kalingap. Babalik ba si Rachel sa Kalingap? So, curiosity po ang binibigay nyo sa mga ibang supporters, kaya dudumugin po talaga yan, no? Ako, okay lang yan, kasi that's part of social media. Exposure din naman yun, pero napaka-inappropriate po na sa panahon ngayon kung kailan may pinagdadaanan yung tao, sa kanyo pa pinagtathumbnail, sa kanyo pa pinag-uusapan, no? Na nagpapakita na talaga wala kayong pakikiramay, di ba? At saka, wala na. Guys, I'm pretty much sure na hindi papayag ang Rochelle community, diba, na babalik pa si Langga Rachel sa Kalingap. Sabihin pa natin yan na kung sa pinamilya ang pag-uusapan ay they are part of family, no? Family circle nila yan. Yung si Langga Rachel at saka si Ruel. Pero, pagdating po dito sa charity at sa vlogging industry, diba, napaka-inappropriate na timing nyo talaga, no? Wala man lang ba ni isa nakapag-isip sa inyo dyan ay wag muna nating i-thumbnail si Langga Rachel, wag muna nating i-content kasi ngayon mayroon silang pinagdadaanan, no? Palampasin muna natin, saka natin pag-usapan, di ba? So, alam nyo guys, nung nakaraang araw, ang intention ko lang naman is
kung yun ang ikagaganda, 'di ba? At yun ang way na makakatulong sa channel ni Vincent Calyada, okay naman yun na gamitin niya si Reyna. Kasi depende yun, kasi si Melanie naman na may pinaka-rights, 'di ba, na mag-decide niyan, at saka ang Reyna's community. Sabi ko pwede naman niya i-content si Rochelle kung papayag silang Rachel. Pero hindi ko ina-expect na the next day usap-usapan na silang Rachel sa buong community. 'Di ba? At parang negative pa yung ibang mga comment, negative pa, sabihin na ay bakit pumayag na mag-vlog kasi gustong bumalik sa Kalingap para magpapapansin sa Kalingap, para makakuha ng suporta sa Kalingap, 'di ba? So ang pangit ng dating ng ganun, guys, no? So ayan lang, no? Kumbaga parang minasama pa kasi naging negatibo yung opinion ng ibang tao, at nahahalongkat po ulit yung mga dating hindi magandang nangyayari at nasasabi dito sa Rochelle community, lalong-lalo na kay Langga Rachel. May mga supporters na okay na sana parang move on na, nag-let go na doon sa sama ng loob sa mga narinig nila before. Pero ngayon, nare-refresh po yung mga nangyayari before at bumabalik po yung galit, yung sama ng loob dahil po dito sa nangyayari ngayon, no? Lalong-lalo na kung saan merong pinagdadaanan silang Rachel, 'di ba? Ngayon ganyan pa yung mga issue-issue na nangyayari ngayon, guys, no? So, kumbaga hindi kayo nakakatulong para gagaan yung pakiramdam nilang Rachel at ng pamilya Morales. Lalo yung dinagdagan na magkaroon ng mga burden pa, no? Naiisipin silang Rachel, no? So, nakita ko yung post nilang Rachel sa Facebook. Sabi niya, "Wag naman pong kayong maging insensitive, 'di ba? Mag-iingat po sa mga sasabihin at sa mga komento kasi nga meron silang pinagdadaanan ngayon." Tapos makikita mo dyan kino-content, no? Sabihin man natin na maganda yung content nyo, maganda yung sinasabi nyo, pero dyan sa comment section, hindi nyo makontrol yung sasabihin ng mga supporters, no? So, may mga negative dyan na mga komento na talagang yung content nga ni Sis Bopil, naka-off na yung comment section kasi makikita mo doon ang daming negative comment doon na parang feeling nila pumayag si Rachel na ma-content ni Vincent kasi gustong makakuha ng suporta sa Kalingap, no? Pumayag si Reyna kasi gustong bumalik sa Kalingap, no? Kailangan niya kailangan ng suporta, kailangan na naman ng sponsor, makakuha na naman ng, alam nyo, guys, di ba? So, wrong timing yung hindi ko alam, no? Kung planado ito para maisigwe ang issue, para mapagtakpan yung kahihiyan nila dyan sa Kalingap, na ngayon wala na sila masyadong may content dyan kasi wala na silang mga hot issues dyan. Kasi yung mga ini-issue nilang mga supporters, nagsialisan na. At nakikita nila na dito na sila sumusuporta sa Rochelle community, doon kay Pugong Biyahero. Lalo na ngayon, naging #1 si Pugong Biyahero. Diba? Kasi tumaas yung views niya kasi yung mga supporters andoon na nakasuporta. Diba? At saka yung mga sponsor. Sabi ko nga sa inyo, 1-2 viewers nyo lang mawala or sponsors, napakalaking bagay na yan, no? So, parang sinadya, no? Na para sabotage yung community ng Rochelle, kung saan nakikita nila na marami ang sumusuporta dito sa Rochelle community na galing dyan sa community nila, di ba? Ang lumalabas ngayon, parang sila yung naghahabol, no? Pero pinapalabas nila, nire-reverse nila na parang pumayag silang Rachel na ma-content or may vlog ni Kalingap Vincent para makakuha ulit ng suporta dito sa Kalingap. Come on, di ba? Real talk, kayo ang gustong makakuha ng mga suporta dito sa mga iba't ibang community kung saan dyan lumipat yung mga sponsors at mga supporters ninyo, no? So, ayan lang, guys, no? Nakakalungkot lang isipin, no? Na parang hindi nyo iniisip na makiramay muna, no? At hindi nyo iniisip na merong pinagdadaanan yung pamilya Morales at especially silang Rachel para mangyari itong chaos ngayon, no? Gulo to, guys, no? Gulo ito. Buti nga lang tahimik, no? Tahimik pa ngayon kasi may pinagdadaanan yung Morales family. For respeto, ang Rochelle community ngayon medyo kalmado konti, no? For the sake doon sa suporta nila at pakikiramay sa pamilya Morales. Pero sunod-sunod na ito, guys, hindi ito mapigilan kasi nagkakaroon na ng rebuttal, nagkakaroon na ng iba't ibang opinion. So, parang sinasabotahe talaga
talaga, no, na guluhin ang community ng Rochelle, no? So ingat-ingat tayo guys, no, maging mapagmatyag tayo, maging matalino, 'di ba? Sa mga napapanood na narinig natin, no? Alalahanin niyo doon sa statement ni Vincent Calyada na sabi niya matagal na daw siyang inuutusan ni Kalinga Prab at ni Kuya Bal na i-content or i-vlog si Rachel at saka si Reyna, pero bakit ngayon? Bakit ngayon lang kung kailan ang dami nilang issue, ang dami nilang kahihiyan, at merong pinagdaraanan silang kay Rachel, ngayon pa nila yan inilabas, 'di ba? Wag mo sabihin coincidence lang yan, no? Para sa akin, planado, sinadya, 'di ba? Dahil meron silang intensyon, 'di ba? Na pagtakpan ang kahihiyan nila, 'di ba? At isabotage ang community na to, no, para magkaroon sila ng content. Wala din silang content eh, di ba? Tingnan nyo, content nila ngayon puro Rachel, di ba? So ayan lang guys, no, maraming salamat, and be observant, be cautious, di ba? And maging alerto tayo sa mga napapanood natin guys, no. So ayan, maraming salamat and God bless everyone.